Ika-63 kabanata, ang Noche Buena. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Dampa, isang maliit na tahanan. Pindang, karne na priniserba sa asin at iba pang sangkap. Bintang, akusasyon. Pagkasindak, pagkatakot. Alperes, punong opisyal ng militar. Halakhak, malakas na tawa. Tumindig, tumayo. Pinupog, tinadtad. Humandusay, humilata, humiga. Sa libis ng isang bundok ay may isang dampa na yari sa balubaluktot na sanga ng kahoy. Isang mag-anak na Tagalog ang nakatira doon na ang kabuhayan ay pangangahoy at pangangaso. May mga batang naglalaro, isang batang lalaki na may sugat sa paa at nakaupo sa nakabuwal na kahoy. Ang batang ito ay si Basilio. Inutusan ng matanda ang apong babae na ipagbili ang nagawa nitong walis. Ikinuwento ng matanda kay Basilio na 2 buwan na ang nakalilipas mula nang siya ay mag-alaga kay Basilio at matuklasan niyang sugatan ito. Ibinahagi ni Basilio ang tungkol sa kanyang buhay. Nang magpaalam si Basilio na uuwi, pinayagan siya ng matanda at nagbigay pa ng pindang ng usa para kay Sisa. Samantala, Noche Buena na sa bayan ng San Diego at ramdam na ang lamig ng simoy ng hanging amihan. Ang bayan ay malungkot at walang makikitang parol na nakasabit sa mga tahanan. Sa bahay ni Kapitan Basilio, ramdam din ang kalungkutan. Nakipag-usap siya kay Don Filipo na napawalang sala sa mga akusasyon laban sa kanya. Si Sisa ay nakita nila at napag-alaman na hindi ito nananakit ng ibang tao. Si Sinang ay nakatanggap ng sulat mula kay Maria Clara, ngunit hindi pa ito binubuksan dahil natatakot siyang mabasa ang nilalaman nito. Nalulungkot ang mga kaibigan ni Maria Clara dahil sa sinapit ni Maria Clara at Crisostomo. May balita namang kumalat na si Linares ang dahilan kung bakit nakaligtas sa pitay si Kapitan Tiago. Samantala, nakarating si Basilio sa kanilang tahanan at hinanap ang kanyang ina, ngunit hindi niya ito nakita. Pumunta siya sa bahay ng Alperes kung saan niya natagpuan ng kanyang ina na umaawit. Inutusan ng sibilang isang babae sa Durungawan na papasukin si Sisa. Nang makita ito ni Sisa, nagtatakbo siya papalayo at sinundan ni Basilio. Binato siya ng alilang babae at natamaan ito sa ulo. Ngunit nagpatuloy pa rin si Basilio at magkasama silang nagtungo sa gubat. Sa pinto ng libingan ng matandang Kastila, katabi ng punong balite, pumasok si Sisa. Pagkakita ni Basilio sa kanyang ina, hinagkan at niyakap niya ito. Ngunit nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang saglit, nagkamalay si Sisa at nakilala ang anak niyang si Basilio. Naging maayos ang kalagayan ni Basilio at nang makita niyang may malay na ang kanyang ina, kumuha siya ng tubig at winisikan ang mukha ng ina. Inilapit niya ang tainga sa dibdib ng kanyang ina at natakot siyang madama niyang wala ng buhay ito. Napaiyak si Basilio at mahigpit na niyakap ang ina. Noong tumingala siya, nakita niya ang isang lalaki at tinanong siya nito kung siya ba ang anak ng namatay. Hinang-hina at sugatan ng lalaki, kaya hindi na matulungan si Basilio. Ang lalaking ito ay si Elias. Pakiramdam niya ay hindi na siya aabutan ng umaga sapagkat 2 araw na siyang hindi kumakain. Sinabi niya kay Basilio na sunugin ang kanyang bangkay kasama ng kanyang ina. Inihabili ni Elias ang kayamanang nakatago sa may punong balete na kunin ito kung walang magmamay-ari at gamitin ito sa pag-aaral. Makalipas ang 2 oras, isang malaking siga ang nakita ng mamamayan ng San Diego. Sinisi ni Hermana Rufa ang nagsiga dahil hindi raw ito nagdaos ng salo-salo sa araw ng Pasko.